Magandang araw po ng Sabado sa ating lahat. Nandito na po muli tayo sa ating programang Magmerienda Tayo. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil lagi niya tayong pinagkakalooban ng pagkakataong magmerienda. At ang pagmimerienda ay kasama na yan sa buhay at hindi pwedeng mawala. Dahil kung mawawala ang merienda, makakaramdam tayo ng pagkagutom o kaya naman may hindi magandang epekto sa ating kalusugan. Kaya magmerienda po tayo. Lalo na po kung ang ating pong minimerienda ay talaga namang healthy para sa ating katawan. Mga masusustansya. Lalo na po kung tayo po ay masyadong nag-aalala sa atin pong kalusugan. At bago tayo magmerienda sa araw na ito, binabati ko po si Pastor Noli Panganiban ng Santa Rosa, Laguna, ang isa po sa ating mga kaibigan. At siyempre pa, hindi mawawala sa ating pagbati si Pastor Nick Bacani at ang ating isa sa mga kapatid na si Brother Algin na napakatyaga para po tayo ay samahan, alalayan sa programa pong ito. Noong pong nakaraang Sabado ay atin pong tinalakay ang tungkol sa paksang ang mabuhay at ang mamatay kay Kristo. Atin pong binigyan diin noon na ang paksang ito ay para lamang sa isang taong nagsuko ng kanyang buhay sa ating Panginoon, tinanggap siya bilang tagapagligtas at Panginoon, na siya na ang lahat-lahat sa ating buhay. At sa ating pong unang punto na tinalakay, ay atin pong pinag-aralan na ang mabuhay kay Kristo ay tumalikod na sa makasalanang o dating makasalanang pagkatao. Alam po ito ng bawat isa sa atin na lahat ng tao ay nangagkasala ayon sa Romans 3:23 at walang sino man ang naging karapat-dapat sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Pero dahil mahal tayo ng ating Panginoon, siya po ang gumawa ng paraan para tayo po ay mahango sa kalagayang nalugmok sa kasalanan. Siya ang nag-alis sa atin doon. Wala tayong kakayahan, subalit ang Diyos po ang gumawa ng paraan upang sa ganon ay atin pong ma-appreciate ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagmamalasakit, at siyempre pa upang maranasan natin ang pagiging siya bilang Diyos na ating Ama na lumikha sa atin sa simula pa lang noon pa man sa ating mga ninuno meron ng magandang relasyon sa Kanya. Nasira lang ito dahil sa kasalanan. Kaya siya po ang gumawa para tayo po hanguin, alisin sa atin pong pagiging makasalanang pagkatao. So nangyari po ito nang atin pong tanggapin ang alok ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig, ipinagkaloob o kanya pong ipinagkaloob si Jesus Christ, namatay sa doon sa krus ng Kalbaryo para po sa ating mga kasalanan. At ang kanyang muling pagkabuhay ay katunayan lamang po ng pagtatagumpay sa plano ng Diyos na ang tao ay mahango sa ganitong kalagayan. At
inalok po ito ng ating Panginoong Jesucristo at hanggang ngayon inaalok po sa lahat ng tao. Ang tayo ay muling makapanumbalik sa Diyos at maalis tayo sa isang kalagayang namumuhay sa kasalanan. Okay, so ngayon po, dako na tayo sa pangalawang punto natin at ang ating pong bibigyan ng pansin ngayon ay ito pong mahalagang punto na ito. Ang mabuhay para kay Kristo ay tumatahak na sa tamang landas ng buhay. Okay. So tumatahak na sa tamang landas ng buhay. Yung una po, tumalikod na sa dating makasalanang pagkatao after po nating talikuran ito dahil ito ang kalooban ng Diyos. Dahil kung hindi natin tatalikuran ang dating makasalanang pagkatao natin, mapapahamak lang ang ating kabuuang buhay. May di magandang epekto rin ito sa buhay ng ibang nasa paligid natin. Kaya marapat lamang po na talikuran na ang dating makasalanang pagkatao. At ito po, matapos po nating talikuran, ang pangalawang hakbang po na ating pong gagawin ay tumahak sa landas ng buhay o sa tamang landas ng buhay. Basahin po natin itong talata. Colossus 3:10 hanggang 11. At isinuot na ninyo ang bagong pagkatao. Wow, ito na po yung bagong pagkatao. Kung noon, nabubuhay tayo sa ating sariling kagustuhan, ngayon hindi na. Bakit? Dahil si Kristo na ang namamahala po sa atin. Nandun ang pag-recognize, hindi lamang sa tagapagligtas, higit sa lahat, siya po ang ating Panginoon. Pag sinabing Panginoon, siya na po ang mangunguna sa atin. Ito po ang bagong buhay na meron tayo. Ang pagkataong, ito'y patuloy na nababago. Grabe po, Isa po sa mga katotohanan ng isang taong na kay Kristo na, hindi po pabago-bago, kundi patuloy na nababago. May growth, may spiritual growth. May nangyayaring maganda sa buhay mo sa bawat paglipas ng araw, ng linggo, ng buwan, ng taon. Hindi po urong-sulong ang pagbabago ng isang tao na kay Kristo Jesus. Okay? Na binabago ng Diyos na lumikha nito para maging katulad niya. Para maging katulad niya tayo at para makilala natin siya ng lubusan. So napakaganda po na sa atin pong pagpapatuloy sa bagong buhay na ito, ang Diyos po ay lalo nating nakikilala. Sa verse 11, sa bagong buhay na ito, wala nang ipinagkaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo, ang tuli sa hindi tuli, ang naturuan sa hindi naturuan, at ang alipin sa malaya. Dahil si Kristo na ang lahat-lahat, at siya'y nasa ating lahat. Kapag si Kristo na po ang nasa atin, siya po ay nasa ating lahat, siya ang lahat-lahat sa ating buhay. Meron tayong iisang landas na tinatahak. Kung ano po ang itinuro ni Jesus. Siya po ang namamahala sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Kaya hindi pwedeng magkakaiba ang takbo o landas na ating tinatahak. Maaring magkakaiba ang antas ng ating paglago. Merong mabilis na paglago
merong dahan-dahan sa paglago, pero iisa ang landas po na itinuro sa atin ng Panginoong Diyos. Kung babasahin niyo po ang Biblia po ang siyang mapa ng buhay, ang Biblia ang salita ng Diyos, ito po ang ating pagkaing espiritual. So, ibig sabihin, kung ito po ang pagkain mo, pagkain ko sa ating buhay espiritual, iisa lang. Sabi nga, si Jesus ang salita na nagkatawang tao at siya'y suma sa ating lahat, kaya makikita sa atin ang isang binagong buhay at patuloy na nababago. Isa pa sa mga dapat po nating makita sa isang taong tumatahak na sa tamang landas ay ang tungkol po sa salitang paglilingkod. So kung tayo po'y binago sa ating mga ugali, binago niya tayo sa ating mga gawi, sa ating mga iniisip, sinasabi, gustong makita ng Diyos na tayo po ay naglilingkod. Gumagawa tayo para sa Panginoon. At ang paglilingkod ay pwedeng gawin kahit nasaan ka. Ikaw ay nasa loob ng bahay, ano man ang iyong ginagawa, ito'y ariin mong paglilingkod mo sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa mo ng may katapatan sa loob ng inyong tahanan. Maging sa trabaho, kapag ginagawa mo ng may katapatan, ginagawa mo para sa Panginoon dahil tayo mga katiwala niya ng anumang meron tayo, kapag ginawa natin ng may katapatan ito, yun ay ginawa natin bilang paglilingkod sa Kanya. Kung ikaw ay estudyante, sa iyong katapatan, kung paano ka tumutulong sa kapwa mo estudyante, isang paglilingkod ito sa ating Panginoong Diyos. So ano man ang ating kalagayan, ang mahalaga, alam natin na iniligay na tayo ng Diyos sa isang bagong buhay na merong tamang paglilingkod. Kung noon gumagawa tayo para sa ating sarili, para sa ating kapakinabangan, ngayon hindi na lang sa ating sarili. Dahil automatic yun, kapag gumagawa tayo para sa Panginoon, ginagawa na rin natin yun para sa ating sarili. Inalis tayo ng Diyos sa kalagayang pagiging makasarili, nakasentro ang ating pansin sa sarili. Inalis niya tayo doon, bagkos dinala niya tayo sa kalagayang wala tayo sa mundong ito ng ano paman, maging ang kakayahan na meron tayo para maglingkod. Wala tayo nito, kundi itong lahat ng ito na meron tayo ay mula sa Diyos. Tayo po yung mga katiwala lamang. Sabi po dito sa Roma 7:4-6, ganyan din ang nangyari sa inyo, mga kapatid. Malaya na kayo sa kautusan sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo. Muli siyang nabuhay, kayo pinag-isa sa Kanya para maging pakinabang sa paglilingkod sa Diyos. Grabe po, no? Tingnan niyo pong mabuti, lahat na kay Jesus, pinag-isa niya para po sa paglilingkod. So, isa po ang atin pong kaisipan o pananaw pagdating sa paglilingkod, kung ano po ang kalooban ng Diyos. Wala pong iba. Ito yung pananaw ko tungkol sa paglilingkod. Yung sayo, iba, sa akin, iba. Hindi po ganon. Kung ano ang sinasabi ng Panginoong Hesus na dapat na maging kaisipan o pananaw natin sa paglilingkod, yun po ang meron tayong lahat. Kaya naman nagkakaisa tayo sa paglilingkod. Ang katapatan sa anumang ginagawa natin para sa Kanya, yan po ang itinuro niya sa atin. Kaya nagkakaisa po tayo.
kapag ang pinag-usapan ay tungkol sa uri ng paglilingkod. Ang Panginoong Diyos po ang nagturo sa atin, nagdala sa isang kalagayan kung paano gawin ang isang paglilingkod na sa Kanya po ay nakalulugod. Sa ikabubuti natin, at the same time, at ganoon din sa ikabubuti ng mga taong nasa paligid natin. Sa verse 5, noong namumuhay pa tayo sa dati, o sa dati nating pagkatao, ang masamang pagnanasa ang naghahari sa ating katawan. At totoo naman po yun, kung ano yung gusto lang natin, no? Kung kailan lang natin gustong gawin ng isang bagay. Kapag nasusunod ang ating sarili, ito po yung isang kalagayan na ayaw ng Diyos na makita sa atin dahil sa gusto natin itong gawin. Dapat ginagawa natin ito dahil ito ang gusto, ito ang kalooban ng Diyos. At tinukaw pa ng kautusan, ito po yung sinasabi po ni Pablo sa mga Kristiyano noon. Kaya gumawa tayo ng mga bagay na nakakapagdulot ng kamatayan. Kasi nga noon, wala namang pwedeng makasunod sa kautusan dahil mahirap gawin bilang isang tao. Kaya sabi sa Biblia, sa 10 utos, masuway mo ang isa, nasuway mo ng lahat yon. Kaya ang Diyos gumawa ng paraan, parang hinihingi ng kautusan ay maibigay natin. Pero ngayon, ay malaya na tayo, sabi rito, sa kautusan. Dahil namatay na tayo sa kautusang ito, na dating umaalipin sa atin. Ang ating paglilingkod ay hindi na ayon sa ating dating buhay na dulot ng kautusan, kundi sa bagong buhay na dulot ng banal na espiritu. So malaki po ang pagkakaiba, no? Dahil sa ginawa ni Jesucristo, pinalaya po tayo sa pagiging alipin ng kautusan. Sa kautusan po tayo nakatingin noon. Pero ngayon, ang hinihingi ng kautusan na hindi natin kayang ibigay, ginawa po ng Panginoong Hesus para sa atin. At dahil si Kristo na po ang suma sa ating lahat, sa magitan ng kakayahang mula sa Kanya, magagawa na po natin ang hinihingi ng kautusan. Ang ating pagsunod na po ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala na si Jesus po ang ating Panginoon. Siya po ang magbibigay sa atin ng lakas, ng kakayahan upang magawa natin kung ano yung nararapat ayon sa inaasahan sa atin ng Diyos. Kaya isang katotohanan po na ang mabuhay para kay Kristo ay tumatahak na sa tamang landas ng buhay. Hindi sa ganang sarili natin, kundi siya mismo ang nagturo sa atin. Sabi nga, ang banal na Espiritu ang nananahan sa atin, siya ang magtuturo, magpapaalala sa atin ng lahat ng mga bagay na itinuro sa atin o itinuro ng Panginoong Jesucristo noong panahong nandito pa siya sa lupa, kasama pa niya ang kanyang mga alagad. Sa aklat ng Juan, mababasa po natin ang katotohanan yan. Sa magitan ng banal na Espiritu, siya magpapaalala ng lahat ng mga bagay na itinuro niya para magawa po natin iyon. So, ibig sabihin, meron pong tulong mula sa ating Panginoong Diyos, may kaparaanan na ibinigay niya para po magawa natin ang hinihingi ng kautusan. Hindi na sa ganang atin, kundi sa pamamagitan na ng ating Panginoong Hesukristo. So sa mga bagay na ito, kung mahirap pang maintindihan, so napakahalaga po ang akin pong encouragement sa lahat. Lalo po kayong lumalim sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang po siya tagapagligtas, higit sa lahat ay Panginoon. Ibig sabihin, siya na po ang mamamahala, naghahari sa ating buhay,
kaya magagawa na natin ang mga bagay na hinihingi ng ating Panginoong Diyos. Nandun ang pag-recognize Yeso Kristo, hindi lamang tagapagligtas, higit sa lahat ay Panginoon. So pag siya ang Panginoon, ibig sabihin, siya na po ang masusunod sa ating buhay. At sabi nga, hindi naman mahirap sundin ang utos ng Panginoon. Dahil saan? Dahil po sa pag-ibig. Ang pag-ibig o relasyon na meron tayo kay Yeso Kristo ang nagbubunsod sa atin para dakaran natin ang tamang landas ng buhay na siya rin mismo ang nagturo po sa atin. Kung siya po ang buhay na salita na nananahan sa atin, so ibig sabihin, lagi nating maririnig o malalaman ang kanyang salita at nandyan po ang mga babasahin o sabihin natin, nandyan po ang Biblia na pwede po nating basahin at yan po ay nailimbag sa iba't ibang lingwahe. Hindi lamang po yon. Ngayon po ay mababasa rin natin sa computer. Mababasa na rin natin sa Braille, sa mga katulad kong blind. May digital na rin po at marami pang iba. Large print para sa mga malalabo ang paningin, kaya wala na tayong pwedeng maikatwiran pa para manatili po tayong lumakad sa tamang landas ng buhay. Nandiyan na po ang kanyang mga salita. Sabi nga po sa Joshua 1:8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yon, dilihin mo araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Meron po tayong bahagi para po magawa natin ang manatili na lumalakad sa tamang landas ng buhay. Meron na po tayong dalawang bagay na tinalakay para po sa ating paksang ang mabuhay at ang mamatay kay Kristo. Una po, tayo po ay tumalikod na sa dating makasalanang pagkatao. Pangalawa, na ating binigyan ng pansin ngayon, tumatahak na tayo sa tamang landas ng buhay. At ang Diyos po ang gumawa ng paraan, kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Siya po ang nag-provide kung paano natin magawa ang lakaran, ang tamang landas ng buhay. Una, sa magitan ng ating relasyon ng pag-ibig sa Kanya. Pangalawa, sa tulong ng banal na Espiritu na magpapaalala sa atin. At pangatlo, patuloy na pagbabasa ng Kanyang mga salita upang may maipaalala po sa atin ang banal na Espiritu. At siyempre pa, meron pong mga kinakasangkapan ng Diyos sa ating pakikipagkwentuhan, sa ating kapwa mananampalataya, sa panahon ng sharing time, at sa church sa pamagitan ng pakikinig natin sa mga nagtuturo, at sa pagbibigay pansin din po natin sa ating personal devotion araw-araw. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Patuloy na dinadala tayo sa isang kalagayang nagbibigay ng o isang kalagayang ang buhay ay nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. God bless you all.